Ano ang pakiusap mo kay Jesus? Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 9, verses 18 to 26, and I read it for you. While he was saying these things to them, suddenly a leader of the synagogue came in and knelt before him, saying, "My daughter has just died, but come and lay your hand on her, and she will live." And Jesus got up and followed him with his disciples. Then suddenly a woman who had been suffering from hemorrhages for 12 years came up behind him and touched the fringe of his cloak. For she said to herself, "If I only touch his cloak, I will be made well." Jesus turned and seeing her, he said, "Take heart, daughter, your faith has made you well." And instantly the woman was made well. Then Jesus came to the leader's house and saw the flute players and the crowd making a commotion. He said, "Go away, for the girl is not dead but sleeping." And they laughed at him. But when the crowd had been put outside, he went in and took her by the hand. And the girl got up. And the report of these spread throughout the district. Ano po ang pakiusap mo kay Jesus? Ang ating mga pakiusap kay Jesus ay idinadala natin sa ating panalangin. Maaring pinapakiusap mo ang iyong pamilya, ang iyong anak, ang kagalingan para sa mga may sakit, ang pagpasa sa anumang pagsusulit, ang paghahanap ng trabaho, o kapayapaan sa iyong puso at kaisipan. Ano yung pakiusap mo kay Jesus? Sa ating pong binasang ebanghelyo sa araw na ito, may dalawa pong nakiusap kay Jesus. Ang una dyan ay ang pinuno ng sinagoga sapagkat may sakit ang kanyang anak at malapit na itong mamatay. Ngunit ibinalita ng mga tauhan niya na patay na ang kanyang anak. Ngunit ang sabi ng Panginoong Jesucristo, hindi siya patay, bagkus siya ay natutulog lamang. At ito'y kanyang pinagaling, ipinatong ang kanyang mga kamay, at ang bata ay magsimulang muling tumayo at naglakad. Gumaling dahil sa pakiusap ng pinuno ng sinagoga. Ang pangalawang nakita nating pakiusap ay ang babaeng may sakit, 12 taon nang dinudugo. Kung mahawakan ko lamang ang laylayan ng kanyang damit, ika nga niya, ay gagaling na siya at siya ay gumaling. Ang pakiusap natin kay Jesus ay kanyang pinakikinggan. Kaya huwag tayong mahiya sa kanyang lumapit, katulad ng pinuno ng sinagoga at ng babaeng may sakit. Tayo pong lahat ay kanyang papakinggan. Madalas tayo po ay nahihiyang lumapit sa kanya dala ng ating mga kasalanan. Nahiya tayong magbalik loob sa Kanya, kaya nakakalimutan na natin o sinasadya na nating hindi magdasal o pumunta sa simbahan upang magsimba. Ngunit isang paalala ngayong araw, huwag mahiyang lumapit kay Jesus, sapagkat pinakikinggan niya tayo at ninanais ni Jesus ang lahat ng kabutihan para sa atin. Magkaroon ka nawa ng isang malalim na pananampalatayang tutugunan ni Jesus ang lahat ng iyong pangangailangan. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, kami po ay lumalapit sa iyo, nakikiusap. Pakinggan mo ang pagsusumamo ng aming mga puso. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito. Mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha.
God bless you po.